Sabi dito sa Hebrews 10:23, let us hold fast the confessions of our hope without wavering, for He promised He is faithful. So magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang alilangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Now, yung mga sinulatan po sa Hebrews, ito yung mga New Testament Christians, mga sinaunang Kristiyano na talagang binigay na nila yung buhay nila sa Panginoon. Now, yung sitwasyon nila is they are being persecuted. Inuusig sila, inaalipusta sila, kinoconfiscate yung mga properties nila. Talagang nagdudusa sila. Yung mga Christian na kung saan, ito yung sinulatan dito sa Hebrews. Kasi kumbaga, tinodo nila yung binigay nila pagdating sa Panginoon. And some of them may tendency na bumalik yung pananampalataya nila dahil sa pinagdadaanan nila. That's why sinabi sa mga talata na to, let us hold fast the confessions of our hope. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa na tayong nagbigay ng buhay sa Panginoong Kristo, na magpatuloy tayo. Huwag tayong matinag. Huwag tayong mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. And yung teaching for is our God is faith, na napakalalim po ng sinasabi nito. Kasi sa Bible, lagi natin makikita yung Diyos ay tapat. Now, ano po ba yung ibig sabihin ng tapat? Ang ibig sabihin po ng tapat, ang Diyos, pag may sinabi, merong palabra de honor. Ibig sabihin kapag sinabi niya, gagawin niya. Yung Diyos tapat sa kanyang mga pangako. Now, mga kapatid, isa sa pinakamagandang gawin natin, basahin natin yung Bible. Unawain natin kung ano yung Diyos, sino yung Diyos dun sa Bible. And tingnan natin yung mga principles ng Bible, ng Biblia. Aralin, mabuti. Then, i-apply natin kung paano natin gagawin sa buhay natin. Na tignan natin kung paano yung mga prinsipyo na ma-apply sa buhay natin at ano yung pangako ng Diyos na pwede natin i-claim sa buhay natin, na pwede natin panghawakan because yung nagsabi noon yung Diyos na tapat. Ibig sabihin, hindi niya babaliin kahit anong sinabi niya. Ang Diyos po natin tapat. Now, pag sinabi natin ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay reliable. Pwede natin siyang asahan sa kanyang salita. Ang Diyos ay stable. Ibig sabihin, hindi pa bago-bago. Hindi kagaya ng tao. Nagbabago yung isip, nagbabago yung sinasabi. Yung isip ng Diyos, stable. Hindi nagbabago. Siya yung Diyos ng Biblia at siya yung Diyos natin na kailangan natin panghawakan. And yung pangalawang katuruan natin, our faith in God must be not wavering. Ibig sabihin, hindi natitinag. Kagaya ng sinabi nun sa Hebrews 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Yung hindi natitinag, yung hindi tayo nag-aalinlangan. Bakit? Kasi yung Diyos na yung tapat eh. Yung Diyos na yung nagbibitaw sa salita natin. Walang problema on God's side. Sa side ng Panginoon, wala talagang problema because He is faithful. Wala kang mga question doon. The only question is on our part. Sa part ng tao. So, we have to be faithful as well. Tapat yung Diyos, dapat ganoon din. Tapat din tayo. Yung pananampalataya natin sa Kanya, yung tipong hindi natitinag. Na sa pamamagitan ng Kanyang mayaman na biyaya, mas palaguin pa natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Maraming taong gustong lumalim sa pananampalataya, pero hindi naman inaaral yung salita ng Diyos at napakahirap mangyari yan. Kasi kailangan, para mas mapagtibay yung pananampalataya mo sa Diyos, dapat mas lalo mo siyang nauunawaan. Nauunawaan mo sino sa Lord, nauunawaan mo kung paano hinayag ng Diyos kung sino siya sa Bible,
And doon ka palang magkakaroon ng pangunawa, sino ba talaga ang Diyos? At paano lumalim yung pananampalataya mo sa Kanya? And kailangan dumating sa point na yung pananampalataya natin unshakable, unwavering. Tapat yung Diyos, dapat tapat din po tayo. Kasi yung Diyos, mapagkakatiwalaan. So, dapat yung Diyos din, kaya tayo mapagkatiwalaan. So, number 3, our hope is based on God's good character. Yung pag-asa natin is based dun sa character ng Diyos na hindi nagbabago. Sabi nga dun sa Numbers chapter 23:19, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind, that He is speak and act and promise and fulfill what He said. So, ang Diyos, hindi siya basta tao na nagsisinungaling eh. Hindi anak ng tao, nagsisisi, nagbabagong isip. Sinabi ba niya na hindi niya gagawin? O sinalita pa niya na yung pinangako niya na hindi niya tutuparin, di ba? So, may dalawang question na dapat natin sagutin. Ang Diyos ba nagsasalita ng hindi niya gagawin? Ang Diyos ba nangangako ng hindi niya tutuparin? Of course, pag nangako ang Diyos, tutuparin niya. Pag sinabi niya, gagawin niya. Kasi yung Diyos natin, hindi siya tao kagaya natin. Hindi rin siya tao na kagaya natin. Pabago-bago yung pag-iisip. No, so napakasarap isipin na yung Diyos natin, Diyos na mababasa natin sa Biblia, Diyos na inhayag niya yung sarili niya sa Biblia, na siya kanya pa rin na pwede natin pagkatiwalaan. Na kung sino yung Diyos na kilala mo, siya pa rin yung Diyos noon hanggang ngayon. Yung makapangyarihan na tutulong sa atin, tutulong sa bawat tao. Siya pa rin yung Diyos na hindi kanya pababayaan, lalo na doon sa mga taong tumatawag at nagtitiwala sa Kanya. Yung Diyos na mabuti, yung Diyos na mayaman sa biyaya, yung Diyos na punong-puno ng pag-ibig, yung Diyos na mapagpatawad, yung Diyos na habag. Siya pa rin yung Diyos natin ngayon kasi hindi siya nagbabago. Kasi yung Diyos dati, siya pa rin yung Diyos ngayon. So we can anchor our hope on God's unchanging character. Yung Diyos natin, hindi siya basta-basta nagbabago. At pwede tayong manangan, magtiwala sa Kanya. So, magandang application is dapat let's trust God's promises, faithfulness. Pagkatiwalaan natin yung pangako ng Diyos at yung katapatan ng Diyos. Yung Diyos po kasi, pag nangako, tutuparin niya. That's very clear at alam ng lahat yon. Ang Diyos, tapat din siya na kung ano yung sinabi niya, gagawin niya. Tayo na lang ang kailangang magbago. Mula sa kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos, dapat mas lalo pang lumalim yung pagtitiwala natin sa Diyos. Ang pagkilala natin sa Kanya. So, let's trust God's promise. Kung anong pinangako ng Diyos, pagkatiwalaan natin. At hayaan natin ma-experience natin yung katapatan ng Diyos sa ating buhay. And kasi yun yung pwede mo maipagmalakas sa ibang tao eh. At para sila din, yung ibang tao sa paligid natin, magtiwala din sa Diyos. So let's take uncertainty as the opportunity of faith. Alam natin na yung mga tao, mga sigurista tayo eh. Gusto natin sigurado tayo na kapag may mga transaction tayo, gusto natin sure. Pag meron tayong binayaran, dapat sure na babalik sa atin, di ba? So, yung uncertainty, ayaw natin yan. Kawalan natin ng kasiguraduhan. Gusto natin sigurado tayo. Now, kailangan yung future hindi natin alam eh, kasi uncertain yun. Pero kapag when you trust God, siya lang kasi nakakaalam ng future. At kapag dumanas ka ng uncertainty,
let's take that opportunity. God, clear that uncertainty sa life mo. Kasi siya yung Diyos.